Alright, are you excited? Okay, so maaari na po tayo makaupo. Okay, so ngayon pong umaga, bago po ako, kailangan yung ano muna. Okay, so hindi muna ako yung magsasalita, but yung kasama ko. Okay, yung aking mini-me. Okay, meron ka na bang mini-me? Okay, so bago po ako mag-share, sabihin what God has placed in me and entrusted sa akin sa awa and grace and mercy ni Lord. So I will share mamaya. But today, sinama ko po ito siya, yung aking nag-iisang anak, yung aking bugtong na anak. Okay, so siya po ay nagtapos, hinapang ni Lord sa pag-aaral. Okay, siya po ay nagtapos ng engineering, civil, and she's currently working bilang isang project manager sa buong Palawan sa pagtatayo ng ating mga cell site. So, ang mga katrabaho niya po ay puro mga lalaki. No? Pero binigyan siya ni Lord ng lakas, ng loob at tapang para harapin yung mga ganong pagtatayo. Kasi it is God who said sa akin that your descendants will become, ay ang iyong mga anak ay tatawagin bilang mga tagapagtayo. Okay, so para magkaroon lang po kayo ng background, na natuwa po ako sa Panginoon na makilala ko ang Diyos. Binigyan niya ako ng revelation ng promise ng mga tagpuan sa Isaiah 12. Isaiah 8:12. Sabi sa akin doon, ang iyong mga descendants ay makikilala mo. So, nag-aral ko siya. Ako po ay anak ng isang laborer. Yung tatay ko po ay sa construction nag-work. At siya po ay mason. Gagawa niya ng mga tapos nung nagkaanak na kami, yung anak ko namin na ito, anak ko na ito, magaling siya sa math. So ako wala po akong magaling sa math. Meron akong takot sa math. Isa lang po kinatakutan ko, hindi po demonyo. Ang kinatakutan ko ay math. Okay, so, pero tuwa po ako sa Panginoon dahil binigyan siya ng Lord ng kakaibang talino sa math. Tapos, nung nag-aaral na siya, meron po kaming kapitbahay na accountant. So, kaya nakikita niya yung accountant may kotse, mas mayaman. Sabi niya, gusto ko paglaki ko. Una, sabi niya sa akin, gusto niya raw maging teacher. Okay, kasi yun lang yung nakikita niya lagi eh. Tapos, sabi ko, naku, wag ka maging teacher. Dapat pag ano ka ganyan. Sabi niya, hindi. Alam mo ba ma, lahat ng mga magagaling na mga presidente sa buong mundo, hindi yan naging magaling kung wala yung teacher. Tama naman talaga, di ba? Palakpakalan na yung mga teacher. Tagalan, nakita niya, meron pa palang ibang course na pwede. So sabi niya, hala, ang galing naman kasi yung papa niya nag-work at yung papa ni Abby, yung aking asawa, nag-work naman siya as driver ng accountant. So ang laki ng mga binibilang na pera. Sabi niya, ako, kailangan doon ko sa maraming binibilang na pera. Grabe yun. Sabi niya, sige, mag-accounting ka. So, drawing niya yung kanyang sarili na maging accountant siya. Tapos sa tagalan, nung mag-college na siya, sabi naman nung nauso yung peteng. Diba? Sabi niya, anong gusto mo? Magbibilang ka ng pera, ikaw ay tagakwenta ng pera? O kakayaan mo may magkukwenta ng pera para sa'yo? No? So, sabi niya, mag-engineer ka, peteng. So, nag-take po siya ng entrance exam sa PSU, pero hindi po siya nakapasa. Nakapasa ka pa ba eh? Hindi, di ba? Ay, nakapasa pala siya. Oh, grabe. Okay, so, number 1 course yun, na ang meron lang po ay ang PSU. Kaya kahit yung mga taga Davao, taga ibang lugar, Pilipinas, at saka paging sa ibang bansa, meron po nag-aaral sa Palawan. Okay. So, kaya lang, wala siyang scholarship. Siya doon sabi, pagkito kami kubi, pumunta ka dito kay Kuya Sam Nigosa. Gamitin natin yung ating mga influence. Si Pastor Sam Nigosa ay ang ating sa mga ating primary leader. Siya dati pang secretary ng
gumagawa ng paraan. Parang ilog yan. The will of God, no, yung kalooban ng Diyos ay parang ilog. Kahit harangan mo yan, gagawa yan ng paraan para lumusot at mangyari yung pangako ng Panginoon. So ngayon, siya is, nag-take siya ng board exam, pero hindi siya nakapasa. No, talagang frustrated siya, naiyakan siya. Ganun. So sabi ko sa kanya, anak, wala kang magagawa. Ang jablo, kahit pigilan niya, gustong gawin ng Panginoon sa'yo. Tignan mo in the bright side kung ano ka. Yes, hindi ka pa board passer sa mata ng Panginoon. Pero tignan mo naman yung binigay ng God sa'yo. Kahit hindi siya board passer, yung mga trabahante niya ngayon at sinaswendohan niya at inuutusan niya, yun yung may mga license kahit wala siyang license. So, pero sabi ko sa kanya, at the end of the day, wala ka pa rin mapupuntahan kundi maging license. Amen? So, kaya po ngayon, ang ating tagapagsalita, hindi po siya marami kami pagkakaiba. Kaya pagsama ko, kaya talagang pinili kong pagsama kami. No? So, lagi talagang ganun talaga. Yung pagkaiba, di ba? Pagkaiba ng ang dami rin yung pagkakaiba. So, lagi kami nagka-clashing. Pero at the end of the day, love wins. So, alam to na mga mother na katulad ko. So, tawagin ko na po walang iba. Siya po ay married na. Ang kanya pong napangasawa ay Pet Eng. No, at sila ngayon ay last week, galing kami sa Tumaran. Kasi sinatid na namin sila doon. Kasi doon na sila na-assign. Hindi naman na-assign. Doon na sila pumunta for a mission. So ito po ay east ng Palawan. From west, east. Mula sa nilulubugan ng araw, pumunta sila kasi nisikatan ng araw. So para mag-win souls and make disciples. To plant the church. Tawagin ko na po, walang iba kundi si Miss Abigail Blanco Artienda. Hello po. Maayong buntag. Good morning po sa ating lahat. Sabi ko yung nakakaba. Sabi ni Pastor Adano, mama ko na yung mag-isundo sa akin. Ako mga bias yan. Joke lang po. Ayun po. Malaman ko yung nakuha natin wisdom dito. Tama po ba? Ay, naku po nagulat kasi alive yung yung sinabi sa akin ni Lord na i-share ko ngayong araw sa sinabi ni Pastor Lu. Grabe talaga. Ayun po. Sabi po sabi sa mga survey, basta mga pageant po, ang kalimitang tanong ganito. What is the essence? Kunwari pageant. What is the essence of being a woman? Ang sagot mo na iba, diba? The essence of being a woman is to bear a child. Ganun. The virtue of being pure. Ganun po, diba? Pero, meron din po nagsalat na as a Christian, the virtue, the true virtue po, the true essence of being a woman is to fulfill her purpose, which is to serve. Amen po ba? Lahat po tayo dito ay ginawang ipinanganak. We are all born to serve. Lahat po tayo dito ay pinanganak para mag-serve. Sabi pa po kaya yun, hindi naman ako nagtatrabaho sa bahay, hindi naman ako work sa church. Matatawag ba ako servant? Nag-serve ako. Opo, maging sa mga workers, nagtatrabaho ko. Hugas ng plato sa bahay, nagwawalis gumagawa ng gawaing bahay. You are all servant po. Di ba po, gising ka ng maaga, uuwi ka na ng gabi. Pero, yung paghapon mo, it's an act of service. Sino po dito yung mga estudyante? Yan, sa mga estudyante. Yung pag-aaral mo ng mabuti, yung pag-apply mo ng mga projects mo, yan ay act of service. Amen po? Agree po ba tayo doon? Maging sa mga ano po natin, sa mga ginagawa
number one po is selfless heart. You cannot serve, you cannot serve thinking what you can gain to yourself. Tama po ba? Pagiging selfless po is hindi nyo iniisip yung sarili nyo, pero iniisip simulat ko pa rin yung sharing days at yung testimony. Ay, share na natin yung good side, ang good naman. Pero ako po ay lumaki sa simbahan. Sino po dito yung mga lumaki sa simbahan? Yan, mga pastors, diba? Ako po ay lumaki din na talaga ako sa church. Ako po ay nakita yung mga share ko lang po sa inyo na hindi pa ako lumaki na ako ng perfect hindi ako nagdroga. Hindi naman ako nanigarilyo kasi pangit yun. Nambahong hindi na eh. Tapos, pero, ang pinakamalaking kasalanan ko, na feeling ko yun yung pinakakasalanan ko, is pagkaroon ako ng envious heart. Pagdating ko ng envious heart. So, yun po yung kalimitan na nagiging problema ng mga pastors. Pagkakaroon, alam niyo po, personally, nagkaroon ako ng inggit. Nagkaroon ako ng feeling ko, kalaban ko ang church. Ma-attend ako ng Sunday service, ng Sunday school, pero po, ang puso ko, hindi tama. Nagselos ako yung nanay ko lang sa church. Malaman ko talaga malaki sa church. Alam niyo po ang pangarap ko sa bahay? Magkaroon lang ako ng kasamang babae. Ayun lang po. Tapos ang sabi ko po, ang pangarap ko, hindi ako mag-aasawa ng pastor or malapit sa mga parang coach. Ayoko ng ganun. Yung anak namin, lahat na naman yung simbahan. Ayun po yung pero po, praise God po, dumating na po tayo, nagkaroon na po ng malinaw na vision yung simbahan natin. Yung nanay ko po ay walang pigil na nag-serve sa Panginoon. Kahit pa po, grabe katigas po ng ulo. Totoo po talaga nag-clashing kami sa bahay. Ayun po. Siguro po, nag-aresto na lang sa akin ay ang Panginoon. Kasi kung nanay ko lang po ang dahil sa pag-serve niya, hindi po mababago yung puso ko. Yung pag-serve po ng nanay ko sa church, yun po yung nagpabago sa heart ko. Kasi nakita ko po doon yung bigger picture. So, kaya sa mga magulang ko hindi na nag-serve sa church, tapos yung mga anak ko natin, hindi natin pinagdala. Kasi feeling natin istorbo sila para sa atin. Or feeling natin hindi sila, sagabal sila sa paglilingkod natin sa Panginoon. Dalhin po natin yung mga anak natin. Kasi yun po yung, pagkakaroon
kayang i-share sa iba or hindi mo kayang ilagay para sa iba, ang tawag ko doon ay ingrata. Hindi po tayo marunong magpasalamat sa Panginoon na nagbigay sa atin ng lahat. So, la gracia. Yun po yung word sa atin ni Pastor Amiba. We are only saved by grace. Ako po, kung ako lang po, siguro, hindi po dahil sa grasya ko. Hindi po ako nakatayo dito sa harapan. Lahat po tayo ganun. Lahat po tayo ay saved by grace lang ng Panginoon. Wala po kahit sino sa po dito kung hindi kaya maraming kaganyan. Lahat po tayo dito patay-patay sa pagpunta po natin sa langit, hindi po dun bilangan ng kasalanan or bilangan ng mabuti. Ginawa natin sa lupa. Ang grasya lamang ng Panginoon. Yun lang yung maling batayan ng Panginoon. Amen po ba? Tapos yung magiging grateful natin, tanggalin po natin yung yung entitlement. Yun po ang isa sa mga challenges ko din po na tinanggal sa akin sa Panginoon. Pagiging entitled. Kasi dapat, pag pastor's gift ka, dapat, provided mo ganito mo. Provided mo. Yan. Tsaka, punta ka pa dun sa mission, dapat mo padala sa dami ng sasakyan. Ganun po yung entitled. Yun po ay pagiging grateful sa Panginoon. Dapat kung ano po ang meron tayo, salamatan po natin ng Amen po ba? At kung anong meron po tayo, share po natin yan sa isa. Amen po. Ang akala ko natin naman yung humble, parang ililipin mo yung isa ng discount at sa baba. Pero ang a life of humility is a total dependence on God. Amen po. Amen. Tapos, kung nakadepende ka pa sa source mo or nakadepende ka sa sarili mong lakas, ang tawag sa'yo ay mayabang. Ano ba ang mayabang sa Bisaya? Hambog. Kapag ikaw po ay nakadepende pa sa sarili mong lakas, talino, sa sarili mong pastor, paano kaya ito? Yung mga networks ko, yung mga dapat sila ako mahal sa kanila. Ako mahal. Lahat sa'yo. Ang tawag sa'yo, mayabang. Yung mga imposible,
ko noon, pero na at the ano, after how many years, doon sa akin in-impress ni Lord na meron pala akong paglalagyan na mas malaki. Lagi po yung ano, yung naging, hanggang sa naging usapan na po ako sa batch namin, na bakit ako naging ganito. Siguro nagkapit ako kay ganyan. Mga ganun po. Parang totoo po doon, pag anak po tayo ni Lord, si Lord po ang bahalang mag-angat sa akin. Amen po. Glory to God po. Yun. Pero po, lahat po ng yun, hindi pa po namin sa Panginoon nakatapos. September po yung asawa ko. And yung instruction ko po, nakapunta po kami by contract sa Light Tower sa Palawan. Tapos ko sahod po ako sa company na wala akong trabaho. Trabaho ko na give up ko talaga siya. Kailangan namin i-give up yung work namin, yung ano namin. Yung asawa ko po, nag-work siya sa Batangas. Maganda po talaga yung trabaho. Tapos yung trabaho ko na to, times 38 laki na ng salary ko dun sa normal na kabatch ko engineer. Tapos provided na din po yung, para lang, di ba sa pagyayabang, pero papakita ko lang po yung picture sa inyo. Tapos provided po yung aking apartment, meron po akong personal driver, meron din po akong sasakyan for 3 years. Provided po yun sa akin ng company. Tapos wala po akong time in, time out, sa bahay lang po. Ang gagawin ko lang po is mag-out ng tawag, mag-hanap ng tao, yun lang po. Pati ang pagkain ko po at ang and ano yung pag-give up ko po sa work ko na yun. At hindi ko po, kasi ang ako lang po, isipin ko, magaling pa sa trabaho ko na po. Ano na lang sabihin sa akin ng mga pag-natawa na rin ako. Pero ang kayo po, glory to God, binigay mo naman sa akin ay sa akin. Yung trabaho ko na po ito ay actually grateful sa Panginoon na Lord, alam ko na itong work na to, binigay mo sa akin. Sa'yo to, hindi ko sa akin. Hindi ko to inaamin. Kaya binigay ko po yun sa Panginoon. Pero glory to God po hanggang ngayon, hindi po ako pinipitawan ng boss ko. Bakit? Ano kayang meron? Hindi ako nagtatrabaho since October pa. Sa bahay lang ako. Mission dito, mission doon. Yung travel ko po, pati yung fruto ko, sa pagkain ng company. Kahit wala po akong trabaho, ganun sila kaano sa akin. Glory to God po. And yun po, gusto ko lang po kayo i-encourage. Sa pagtatapos po, meron po tayong mga ay sa ako sa amin. Yung meron po tayong pinagpapakan. Ang mga servant of God po. Kaya po
nakita po natin yung ating church ngayon is transitioning. Yung sabihin na transitioning is nagbabago na, tama? From typical church na pagkatawag sa atin ng Panginoon, from normal church, ngayon hindi na tayo normal. No? Tingnan mo ang iyong katabi, normal pa ba siya? Pag sinabing normal church, attend lang, di ba? Tatlong P, ano na yun, tama ba? Ano yung tatlong P? Oo. Ngayon hindi na. Gusto na tayo maging mga abnormal. Sabi ko na yung maging Christian, uwi na ako. Kasi yung normal ba na iwanan mo yung or i-give up mo yung pangarap mo? Normal ba na bitawan mo yung ganong sweldo? Kaya ka nag-aral, di ba? Kaya ng mga magulang mo yung ginagawa. Kaya ka nag-aral para magka-work. Tapos nung nagka-work ka na, bitawan mo? Punta ka sa misyon? Wala ka doon makain. Pangarap mo na bahay, iwanan mo. Tapos punta ka doon sa lugar na walang signal, walang tubig. Paano ka mabuhay doon? So, naghahanap ang Panginoon ngayon. No? Mga baliw for Jesus. Amen? So, sinong gustong mabaliw for Jesus? Ang dami nang gustong mabaliw. No? Kaya kung normal ka lang, hindi ka kasama. Pero yung hinahanap mo doon, yung mga gustong maging baliw. Pero later on, makikita nila yung baliw na yan, yan pala yung tama. So, this is ng Panginoon sa atin. Amen? So, are you excited for today? Okay, so ngayon ulit ko yung gusto kong i-share sa inyo. Yung merong isang babae sa Biblia, sa Bible, diba, na naging hero siya ng kanilang lugar sa Israel. Pero wala siyang pangalan. Oh, yung baliw. No? Abnormal. Meron nangyari crisis. Meron nangyari gulo. Tapos tumayo siya. Hindi yun normal. Normal sa isang tao na pag merong gulo sa pamilya or may gulo sa isang samahan, anong gagawin mo? Yung normal lang, pag may gulo, anong ginagawa natin? Tumatakas, umaalis. Pero yung isang tao na may pagkakilala sa Diyos, kung gusto mo mag-serve kay God, hindi mo kailangan ng title. Ang kailangan ng Panginoon is a servant heart. Because bago ka pa ipinanganak, nilikha ka na ng Diyos to serve. Kahit wala kang title, kahit wala kang alamos, ano man yung meron ka. Kasi bago ka pa ipinanganak, pinunod ka na ng Panginoon. Amen? So, buksan natin yung ating mga Bible sa 2 Samuel, verse 20. Okay? 14 hanggang 22. Pero bago yan, yung kwento ko nito, may isang pang tao na nagnamalan na Seba. Itong Seba na to, talagang ano siya sabi dito sa Bible, walang hiya. Walang hiya. Tapos anak siya ng Ikri, mula sa Pilipinas. Sabi doon, grabe no, itong tao na to, lumalaban siya sa leader niya. Wala siyang believe kay David. Sa ginagawa niya, sinisiraan niya si David. Marites talaga siya. Galit siya kay David. Tapos ang ginagawa niya, sabi niya pa nga dito ni David, mas masahol pa siya kay Absalom. Si Absalom kasi is anak ni David na nag-create ng chaos, ng gulo, sa kanilang kingdom. Kaya nag-divide ang kingdom. Pero ang sabi ng Bible, mas masahol pa siya kay Absalom.
tama. Ito ay isang place na kung saan para itong simbahan. Ito yung lugar na yung dati yung mga tao pag may sakit, doon sila pumupunta. Kaya pwede mo ilabas yung parang wall city. So, pinatayo ito, walled siya around para hindi siya basta-basta makapasok. Pwede nga pumasok doon pag kailangan mo ng healing, kailangan mo ng meron kang problema, makinig ka, gusto mo mag-aral, naalala ka. So, yun yung lugar ng Abel Met Maaga. It is a place na ginawa, itinayo, pinaghirapan ng mga taong talagang may lingkod na nagnanais maglingkod sa bayan. So, napaka-peaceful ng lugar na yun. Sobrang peaceful. Kaya lang, basahin natin yung verse 14. Verse 14. Sabi nito, inumpahan ni Seba ang lahat ng lipid ng Israel. Si Seba po ay represents our enemy, si Satan. Ang sabi dito, inumpahan ang lahat ng lipid. Sabihin lahat ng lugar inumpahan. Para hanggang sa sumapit siya sa Abel Met Maaga. Lahat ng kalibig nagkaisang sumunod sa kanya na pumasok sa lungsod. Saan sila pumasok? Anong lungsod yan? Diba yung Abel Met Maaga? Pumasok sa church. Pumasok sa family. Okay. Nalaman iyon ng mga tauhan ni Joab. Kaya kinubkob nila ang lungsod. Hindi mga tauhan ni David. Hanap nila si Seba kung nasa. Nalaman nila. Kaya lang yung lungsod, nakasinara. Pasok doon yung sila Seba. Tapos saka niya yung pinto. Kasi hindi makapasok sila Joab. So para mapuntahan sila Joab, sila Abel doon sa loob. Nagbuntong sila ng lupa. Tabi ng pader. Wala kasi tao, hindi nila mapasok eh. So ang ginawa nila Joab, even yung kampi nila ito, yung lugar naman ng ng mga taga-Abel para makapasok sila. So para pag-akit sila, makapalang sila. Kuha sila ng mga lupa, back. Habang doon, hindi na yung kanilang rangkahan, gate. Kumuha sila ng mga laking kahoy. Yun yung araw-araw binobomba nila doon sa gate ng city para makapasok sila. So imagine niyo yung hirap. Kung ikaw yung nasa loob ng city, nakakatulog ka. Kasi magulo. Tapos nandun sa loob yung kaaway. Lakano na nangyayari. Tanong, may mga lalaki kaya doon sa loob? Meron. Kasi ano talaga yun eh, pamayanan yun eh. Talagang puno-puno yun ng mga tao. Sabi doon, nagpuntong sila ng lupa sa tabi ng pader para makasangkap habang pinababagsak ng iba ang pader ng lusa. So, grabe magulo. Hindi pa nagpuntong, hindi pa nagpuntong. Sila talagang parang butas, yung iba naman, binubukan ng singit. So, magulo talaga. Ngunit, pag may crisis, may gulo, may problema, doon lumalabas yung mga tunay na Diyos. Ngunit, may isang matalinong babae. Wow! Ano sabi? Matalino. May isang matalinong babae. Pangalan ba? Wala. Sinabi bang mayor siya? Wala. May isang matalinong babae ang nangahas na tumayo. Hindi na siya tumayo lang doon sa, hindi ganun. Tumayo sa isang mataas na lugar. Umakyat siya, pumunta talaga siya sa lugar kung saan siya makikita. Mataas na lugar sa pader at mula roon ay nanawagan siya. Anong ginawa niya? Pag nananawagan ka, mahina ba? Saan mo talaga? Hindi malakas na. Sabi niya,
kayo. Sabihin ninyo kay Joab na pumarito. Gusto ko sana siyang makausap. Sabi, may authority, pero walang title. Come on. Come on. Paglabit ni Joab, tanong siya ng babae. Ano talaga itong babae na to? Sino kaya itong babae na to, ha? Sige na akong kag-google, hindi ko siya nakita. Kayo po ba si Joab? Pero gigil. Sabi ni Job, ako nga. Pakinggan po ninyo ang aking sasabihin. Grabe, sabi. Ano naman yung babae na to? Pakinggan po ninyo ang aking sasabihin. Sabi ng babae. Sige, nakikinig ako. Liga ni Joab. Sabi ng babae, noong araw, storyteller talaga, no? Noong, alam mo kahit yung mga lalaki, marites din yan. So, ang ginawa ng babae, hinuli niya kung ano ang kahinaan ng mga tao. Kwento. Sabi niya, alam mo noong araw, meron pong ganitong kasabihan. Magtanong ka sa lungsod ng Abel. At ganun nga ang ginagawa ng mga tao noon upang malutas ang kanilang kasulatan. Sa buong Israel, ang lungsod po ito ay may ituturing na pinakamatahimik at tapat. Siya'y tulad ng isang nagmapag-arugang ina sa Israel. Kasi alam mo ng babaeng ito na yung kanyang kausap ay mahal na mahal ang kanyang. Grabe talaga. So, sabi niya, bakit gusto niyo ng ginawa? Bakit nawasakin ninyo ang lungsod na pinamahal niyo? Kasi dahil yung ginagawa niyo pinakalaban niyo. Only wise in you can do that. At ang kausap niya ay hindi pa rin basta-basta mandirigma. Pero alam niya kung sino siya. At alam niya yung risk anong ginagawa niya. Pero hindi siya natakot. Kasi tumatayo siya para sa kanya. Sabi ni Joab, hindi ko gagawin yan. Hindi namin gustong wasakin yung lungsod. Wala yung sa plano namin. Grabe, nag-explain sa kanya si Joab. And then sabi niya dito, hinahanap lang namin si Seba na naghihimagsik laban kay David. Siya ay anak ni Bikri at taga-mulubundok ni Ephraim. Isuko ninyo siya at iwanan namin ang lungsod. Sinabi ng babae, kung ganun, ihahagis namin sa'yo ang ulo niya mula sa pader. Come on! Anong pupugutan niya ng ulo? Wow! Grabe, sabi ko, grabe babae ito. Sana all. Pumasok siya sa kabayanan. Bumaba siya. Hinahanap niya. And then sabi niya, palibhasa'y matalino, sumang-ayon sa kanya ang mga taong bayan sa kanyang ginagawa. Binubutan nila ng ulo si Seba at inuhagis ito ng Joab. Alam ko siguro sila Joab, nakakabang. Anong gagawin ng babae? Pala, ang ulo, pantay ka kayo. No? Talagang ganun siya. And then, hinipan naman ni Joab ang trompeta. Nung inihagis na, nakita na yung hinahanap, ay iniwan na ng kanyang kawal at sila'y nagsiuwian na. Si Joab naman ay bumalik sa Jerusalem at nagpunta sa hari. Natapos ang gera ng isang babaeng hindi kilala. Hindi nagpakilala. Alam niyo sa paglilingkod sa Panginoon, hindi tayo nagpapakilala eh. Dapat ang nakikilala si Jesus. Amen? Sabi ko nga, Lord, bakit hindi lang binigyan ng pangalan? Para man lang na-recognize siya. Kaya yung anak ko, ipangalan ko na lang sa kanya. Alam niyo si Abigail, kaya Abigail yung pangalan niya. Nagpasok siya sa Bible. Sabi ko sa Bible,
grabe yung talino niya. Kaya sabi ko, Lord, kung ako hindi ako matalino, mag-anak na lang ako ng matalino. Patalinuhin mo, Lord, sa mga magitan ng pangalan. So, grabe. Ito po yung nakita ko dito. Tingin mo ordinary ka lang. Matalino na eh. Di ba? No? Sa isang relationship, dapat may label. On ba kayo? Basta, friend with benefits. No? Kailangan may label. Gusto natin laging may label. Dapat dapat ako life kids, volunteer, head. Pag hindi head, hindi kasi yan galangin. Yan ang sabi ko. Kailangan makita ko sa ushering, dapat ako yung head ng ushering. Kaya dapat meron kami nakalagay, ushering ministry. CR ministry. Ano pa? Taga-sandok ministry. Kaldero ministry. Hugas plato ministry. Ano pa? You don't need a title to serve God. Kailangan wala tayong mukha para sa Jesus ang makikita. Amen? So, 3 R's na meron yung babae dito. Number 1, no? Kasi nga, wise siya eh. Bilang wise na servant, you should be responsible. In verse 20, in Samuel 20, verse 16, grabe, he took the responsibility. No? Number 1 R is responsible. Sabi niya, ngunit isang matalinong babae ang nangahas tumayo sa mataas na lugar, sa pader at nanawagan. Grabe yung concern niya for the people. If you are a wise man, if you are serving God, you should be wise and responsible in your action. I think, nung marinig niya ito, na binubulgos niya yung kanilang city, yung kanilang gate, ay talagang iwasan. Tapos doon sa loob, siguro nandoon sila Sema, nagkaki, nagtakaw, mga ganun. Hindi na pagkain eh. Tinatakot yung mga tao. Nakita niya, teka muna. Ba't sa bakit ganito? Bakit ganito ang asawa ko? Sabi nga ni Abby, tama ka yun. At the age of 16, I'm serving the Lord. Hindi ako tulong na tayo in a big mistake. So, because of wrong decisions in my life, maling decision ko sa buhay. So, kaya si Abby po, at the age of 17, ako tapos yung husband ko during that time, born again. Kasi ang sabi ko, i-born again ko siya. Sa ganda ko noon, ay nako. Hindi siya na-born again. No? Hindi siya na-born again. Na-burn siya. Pero grabe lang talaga yung grace ni Lord. Grabe lang ang grasya ng Diyos. So it's not by might nor ganda, nor by power, but by the Spirit of the Lord. So I made a lot of mistakes in my life, in process. Mga binayaran ko yun. Iyak, luha. And God is so faithful. And take action. Sabi ko, teka mo, nagkamali na nga ako ng decision sa buhay. Hanggang ngayon, bahid ako na bago. So I seek God, I ask the Lord, I prayed a lot, and I served God. Habang nag-serve ako, work ako sa NCCC for 11 years. Habang work ako ng alas 8
ka dyan, mag-aral tayo. Tulog siya, buhatin ko siya kay Sabado, may morning watch. 5:30. Nakabihis na yan siya, kahit tulog pa siya, tinuluan ko siya. Kasi kailangan dalahin ko siya sa church. Tapos nainis siya. Kasi pahingi, hindi pwede. Tama siya. Binild namin siya ng pundasyon na matibay. Kahit galit siya, hindi pwede. Pahingi, hindi pwede. May yung kaklase ko, may cellphone. Kasi like kali siya nag-aral mga mayaman ko, di ba? May yung kaklase ko mayaman, sila mayaman. Tayo payaman pa lang. Di ba? So, I really prayed a lot. God, habang tulog siya, mag-away kami kasi mag-boyfriend na siya. Lord, kung bantayan ko siya, hindi ako makaministry. Kaya, Lord, hindi ko ang angel mo, siya magbantay dyan. Kasi ministering angel man yun ang mga ano ng Panginoon, tama? Hindi ko na magbantay sa kanya, Lord. So, lagi siya nahuhuli. And I pray to God, wise woman, always responsible for our actions. So, I prayed a lot. Ask God, Lord, tulungan na makilala ng awa ko noon. Pinuputol ko ang liig ng Diablo sa kanila. The longest time, pag-uwi siya, nalasing siya. Oh my God, ito na naman ang anghel ng Diablo. No? Talagang grabe. So, ang gawa ko in my prayer room, iserban ko siya ng pagkain. Pero bago ko iserve ang pagkain, pinag-pray ko na talaga ang pagkain, ang tubig, ang lahat. And cut all the demons. For how many years? After 20 years. The Lord replied. Nakilala sila sa I cut the head ng Diablo sa rebellion spirit. Nilagay ng Diablo sa anak. Sa pusutan na hindi ka mananalo. Hindi ko siya kino-confront kung sabog ko na. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Mag-serve na lang, away pa. Pero I believe in the power of God. Mga mother, yung prayer, really counts. Pinapakinggan ng Diyos ang panalangin ng yun talaga yung nakita ko prayer. Of course, pinapakinggan din naman yun sa mga tatay. Iba lang talaga kasi yung mga nanay, di ba? Kasi tayo yan eh. So, be responsible and also serve time of crisis. Sa pag-crisis ka, nandun ka na and serve kahit mahirap. Huwag kang tatakas. For how many times po, alam niya ni Abby, talagang grabe po talaga. Ganyan na lang talaga ang kapit ko para sa pamilya namin. Sabi ko, Lord, wala na talaga to. Mag-give up na ako. Maghiwalay na lang kami. Yun yung easy way. Tama? Pero sabi ko, galing na ako sa broken family. Tapos, pag broken family na naman kami, hindi na pwede to. Amen? There is a curse that should be cut. So, in my prayer, in my devotion, in doing my encounter, talagang wasak talaga sa pangalan ng Panginoon. So, sa amin po, sa awa ng Diyos, 25 years na kami nakaabot. So, kakatapos lang ng aming 25th silver anniversary. Sa grasya, sa habag, sa awa ng Diyos. Kasi pag wala ito, hindi ka wise, ay, hiwalay na. Kasi hiwalay eh. Tama? Hiwalay ang kulor. Move on na ta. That's the will of God. The will of God is to pray, maglaban mo. Take responsible for your family. Kung wala nang tatayo, tumayo ka. Kung wala nang tatayo, tatay mo hindi makatayo. Asawa mo hindi makatayo. Nanay mo hindi makatayo. Kapatid mo hindi makatayo. Ikaw na Kristiyano ka. Huwag mong hanapin ang responsibility sa iba. Ikaw na may spirit ng Panginoon, tumayo ka. Amen? Tumayo ka, ilaban mo yon. Hindi kinakailangan ng gender para sabihin mo, sila lang kasi ang magaling, sila lang ang malakas. Hindi mo. The Spirit of the Lord is the super strength ng Lord na binigay sa'yo. Tayuan mo yan. Amen?
And pangalawa, yung mga wise woman na nag-deserve sa Panginoon, hindi dapat nawawala yung respeto. Kahit na matapang siya, alam niya kung sino dapat ang irespeto niya. Tama? Sabi doon sa verse 17, sabi niya doon, verse 17, sabi niya, paglapit ni Joab, tinanong siya ng babae, eh, ba si Joab? May crisis na ha? Gulo na talaga? Minsan, pag may gulo, ano, wala na rin kami. Wala na tayong manners, tama? Sino ba si Joab dito? Sige ba, naibahin namin ka naman ng bato? Di ba, ganon? Bahay mo na ano, sino ba si Joab? Hindi lang siya faithful, but he is peaceable. She is a peace maker. Grabe, pag nagkakagulo na, kaya mo makainin ang away mo? Sinaktan ka sa ministry, sa kasama mo, kaya mo pa rin ba makipag-ayos? Woman of wisdom, serving God, should have respect. Sa leadership, kahit sino pang ilagay ng Lord sa leadership. Maaring nauna ka, or maaring nahuli ka, maaring mas magaling ka. Pero huwag mong kalimutan na kahit ngayon, hindi nagkamali ang Diyos na nilagay niya dito sa buhay. Kung ikaw ay magaling magrespeto, yung time mo pag dumating na, kung ano yung tinanim mo, hindi nyo ano. People will also respect you kasi marunong ka mag-respeto. Amen. Respect na talaga. Huwag kang galit na sa ito yung asawa ko kahit ganun ko noon. Talagang rambulan talaga kami. Kasi magamaoy pa siya. So, hawakan ko nito, yung mga kutsilyo, ipagtago ko na yan lahat. Yung mentor ko, sabi ka naman siya sa akin, kailangan sinabihan mo siya. Pakainin mo siya. Hindi na makain ko talaga pa. Serve God with respect. Alam niyo yung respeto, hindi yan maglabas. Kung karespeto rin niya respeto mo. At tunay na respeto, kahit hindi siya karapat-dapat, pero ino-honor mo siya kasi siya yung pinagay ng Lord. Tama. Kasi lalaki siya may tinapay. Akala ko wala yan sa kanya. Para maiwasan siya sa akin. Hindi ko akalain na palang mag-touch siya. Is yun pala ang nakita niya na, totoo talaga siya. Mas kinisip niya pa talaga ako. Kunin mo ako doon ng ganito. Ayaw ko ng ulam na to. Huwag mo kong ganyan-ganyan. Galing din ako sa tigmaan, ha? Woo! Come on! Woman of God tayo. Dapat may respeto pa rin tayo. Tama? Kahit nag-ano siya ka, irespeto mo siya. Si Sarah, manluloko si Abraham. Tama? Tapos pinaano pa siya na, samantalang kung si Lot, may nagano sa pamangkin niya, nagmura na mga mandirig pa, ipagtanggol niya si Lot. Pero yung si Abraham na, binayutan mo sa Sari, wala man lang si Abraham. Pero nakita niyo ba, hindi hinalang ni Sarah sa Abraham? Hindi, ang sabi doon, itinurin niya, hari si Abraham. Kasi in times na parang hindi ka respeto, yung mga tao, yung tatay mo, nanay mo, pastor mo, o yung life group leader mo, kahit nagkakamali sila, dahil sila ang nilagay ng Lord sa iyo ngayon, full respect mo. Ang mga taong gumagawa ng ganyan is mga wise yan. Kasi bakit? Hindi lang naman siya nirerespeto mo eh. Nirerespeto mo siya. Kasi ang Diyos ang nirerespeto mo. Kapag nirerespeto mo ang mga tao sa kanya. Lalo na yung mga amen? Pero bakit ako focus dito? Yes. And number 3, wise women. Wise woman is wise. Verse 22. Gusto ko talaga to. Sabi niya dito. Sabi niya, pumasok siya sa kabayanan.
Kaya siya tumapang para sa mga kamag-anak niya. Kaya siya tumapang para sa city niya. Kaya siya tumapang para sa Pilipinas. Yung ginagawa natin na pag-uwi ng souls na may disciple, kailangan natin ng mga ganitong klaseng babae. Yung hindi yung aso lang takot sa tayo. Hoy, wala mo, magbisita ba sana talaga ako sa'yo? Kaya lang may aso ka man. Hindi pa patindi. Kaya lang natakot ako sa tuta. Tuta pa lang, atras ka na. Paano yun? 2,000 churches. Tuta lang umatras. Come on. Ito pa, kasi wala akong pamasahe. Ha? Wala ka lang pamasahe, natakot ka na. Ay, hinahanap ni Lord. Kahit wala kang pamasahe, lumakad ka. Kaya kadalawa yung paa mo eh. Amen? Alam niyo po noon, nung ako'y person na 14 years old ako nakakilala sa Panginoon. Everyday yung lalakad ko is nasa 5 kilometers. Wala Apaniko hanggang yung church. 5 kilometers yan. Kasi wala kami pamasahe. Kasi De La Baga ako. De La Baga ako yung bahay namin yung mga panganak. Hindi. Babae. Diba? Lamping. Ganun. 20 pesos. Sa church, 20 pesos na hindi ko pabawasan. Kasi yun yung pa-offer. Pagawin ko sa gabi, uwi ako. Pagawin ko sa bahay namin kasi gabi na ako makarating. Mga alas 11 na. Lakad lang ako. Panuwin pa ako ng tatay ko. Saan ka galing? Sabi ko sa church ka. Saan naman yung mo na yan? Kasi dati po ako sa pasaway eh. Ay, church na nga. Banal lang ako. Kung paglasing ako, galit kayo. Pag kay Lord, galit pa rin kayo. Ano ba talaga? Pak, sampal. Pak, suntok. Tulog. Pagising, serve pa rin. Doon, binago ng Panginoon ng heart ko, serve God. And kaya po, hindi tayo natakot. Malis, serve the Lord. And to penetrate communities. Kung sino ang makakalaban natin. Takot. Kasi we know na yung ginagawa natin ay merong natawag na nation transformation. Amen? So, kami sa Parawan, sa barangay, sa barangay, away kami. Respect ka din. Respect. Serving. Kailangan matalino ka din. So ngayon, hindi na ako naghaharap sa barangay. Diba? Ganun yung minister. And ruthless. Ibig sabihin nun, meron kang katapangan. Kaya mo bang ibigay ang iyong isang buwang sahod sa Diyos? Kaya mo bang ibenta ang iyong bahay mo at para sa Panginoon? Hindi yung pagkayabang. Isa yung katapangan. Maaari na yun ang kaya mo palang ibenta is yung pabango. Huwag lang yung mga damit ng magulang mo. Yung meron niya kaya mo yung ayos sa mo kay Abby. Hindi na siya natakot sa mga nanay. Hindi na siya takot mag-pay. Nakita niya. Hindi na siya takot bitawan yung anong meron siya. Kasi nakita niya. So sa mga nanay na naninino serving the Lord, please keep speaking. Respect. Ate Julie, bakit parang ang pangit ka nagbili ng ruthless oil? Lahat ng bagay na mabuti ang intention. Hindi masama maging matapang. Sabihin mo lang sa kasi ang Diyos natin is also alive. Huwag natin papangalahin, dapat humble. Humble ka, humble na pakawawa ka, kabugbog. Alam mo kasi Julie, kabugbog lang muna yung mga bida. Oo, hanggang hindi ka na makabangon. Kaya knock-out ka na. Ganun. Alam mo, suntukin ka na, mag-ilag ka din eh. Diba? Ilag-ilag lang ba? Pag sa mga merong sa relationship, co-relationship sa mga disciples, pag sinusuntok ka ng salita niya, huwag mo iharap ng ganun. Hindi yun humble. Kapag yung humble, kahit may karapatan ka, hindi mo pinagalaban yung pinapakita mo lang na ito yung tama.
wala ng pangil. Ang Diablo, wala ng ulo. Putol na siya. Kasi huwag kang pumayag in your prayer and devotion. God lies in your family. Cut mo yung kahirapan. Dati kahit ano, hirap na hirap ka bili ng ulam, wala na. Magsweldo kami, hindi pa nagsweldo ng 13, 15 pa lang. Pagka 16 kinabukasan, wala na. Pinahanginan na. Pero ngayon, sa awa ng Panginoon, hindi na namin namamalaya. Ay, sweldo na pala ulit. Ay, hindi naman na check yung ATM namin. Kasi hindi naman kami dito. Hindi na namin namamalaya. Patong na pala siya. Wala na, ganun na lang. Kasi the Lord provides. Be wise. Let's serve. Yes, with a humble heart. Yes, with a grateful heart. Usap mo, respeto, talaga kayo ordinary. Yes, we can serve God. Even we don't practice. Even wala tayo sinasabi ng tapos. Kasi wala namang hindi ginagawa ang Diyos. Tama? Pwede ko sinasabi na hindi ka magtapos. Kasi ako po na nakapasok ng full time na ako sa church. At the age of 42, di ba nga nagkamali ako na ako nakatagal. Pero nung nag full time na ako kay Lord, nakakatawa sa nagsabay kaming nag-graduate ng 2019. Sa engineering, ako naman ay social work. Walang ba? Di ba? Yung asawa ko niya, alam mo saan siya magmaron siya eh. Sabi ko magmaron siya kay Abby o sa'yo? Sa'yo kay Abby. So doon ko lang nakita that God is really good. God is really good. And then, by the grace of God, this year, by August, I will take the Lord exam. So si Abby, take a Pero kailangan ng title. Ako naman kailangan ko na siya ngayon. Sa pinapagawa ng Diyos. Kasi maharap sa mga mayor, maharap sa mga high people, high ranking people. Hindi na siya para pang bara or pang nandito rin isang tao ng Diyos para parang people para So, hindi ko alam kung ano yung ministry na meron ka. But do not worry. The Spirit of the Lord is upon you. His joy is your strength. Ordinary woman, you can be extraordinary servant. Amen? So, yun lang po